So ayun guys, nagsalita na nga po ang spokesperson ng AFP sa matinding hamon ni Manong Chavit Singson, mga kababayan, na sumama na laban sa korupsyon nga, mga kababayan. Ito nga yung matinding hamon ni Manong Chavit Singson sa AFP, at sabi niya hindi daw China ang kalaban kundi ang gobyerno daw, mga kababayan, dahil matindi na daw ang nangyayaring korupsyon dito sa Pilipinas. So panoorin natin to, mga kababayan, ang pahayag ng spokesperson ng AFP kung ah, ano ang kanyang pahayag dito sa sinabi ni Manong Chavit Singson. So ulitin natin sa umpisa, mga kababayan. Governor Chavit Singson po, no, na dapat sumali na po ang year, new calling na naman. May panawagan po si former Governor Chavit Singson po, no, na dapat sumali na po ang AFP dito po sa paglaban sa katiwalian. Hindi daw ang West Philippine Sea daw ang malaking issue, kundi ang korupsyon. Ano po ang inyong stand dito po sa panawagan po ni former Governor Chavit Singson? Well, Ms. Pat, no, mula naman po talaga nung nagsalita ang ating Pangulo, no, ang ating Commander-in-Chief during the SONA, na sinabi po niya, no, na ito po yung nag-open nitong ganitong usapin. Meron na po talagang pronouncement ang ating Chief of Staff dyan, no, na ang bawat miyembro po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, tao rin po kami. So, nararamdaman din po namin yan, may sarili din po kaming saloobin. And kaisa po kami, no, ng bawat mamamayang Pilipino sa kagustuhan po na mailabas nga po ang katotohanan tungkol dito. But being in the military service, of course, ang loyalty po natin is unwavering, and we are guided, no, and anchored on the Constitution. And so we are letting po, no, the democratic processes take its due course dito po sa mga usapin na ito. Okay. Paano ang, kasi gaya na nabagin nyo, tao rin kayo, pero mayroon kayong kanya-kanyang mga paniniwala, paninindigan sa iba't ibang issue. Malaya bang isang men in uniform na magsalita ng kanyang pananaw, alimbawa sa issue ng korupsyon, Colonel? Dyan po kasi, as we wear the uniform, no, meron po kaming sinumpaan dyan na as we took our oath, no, to join the regimented way of life. So, pag dito po, sa ganyan, meron po kaming limitations as to how we would be expressing ourselves. So, ang sa amin po, ang nangingibabaw is our focus to our mandate po, no? And that is, ito pong national security, no? And with that mandate, we adhere to the Constitution, and dito po, naintindihan po yan ng bawat miyembro po ng Sandatahang Lakas po. Pero Colonel, di ba talagang hindi may pagkakaila? I don't know if General Bronner also admitted, no, na marami talagang kumausap sa kanya last year, di ba? Dito sa kumbaga pagtatalikod, no, para sumuporta na po sa ibang administrasyon. Pero ano po yung nangyari dito sa usapan na ito, if you are at liberty to disclose? Miss Pat, ang nangyari po dyan, they tried to seek audience po from the Chief of Staff. Okay. And pinagbigyan po sila, no? Pinakinggan po ang kanilang mga hinaing, our Chief of Staff together with the battle staff. And with that po, we also stated our stand from the Armed Forces of the Philippines na dito nga po kami, ang loyalties namin is to the Constitution and to the chain of command. And so, ang nangyari po dito is we were able to listen to their to their side na kung ano po yung gusto nilang iparating, and ipinarating din po natin ang side po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa kanila. Ayun, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa pahayag po ni ano bang pangalan nito? Margaret Padilla, spokesperson ng AFP, no? So ano po ang opinion nyo dito sa kanyang pahayag na patungkol sa hamon ni Manong Chavit Singson na labanan nga itong corruption? Parang ang nangyayari, mga kababayan, no, doon pa rin daw sila sumusunod sa chain of command, mga kababayan.
So kahit na nagsalita na si Manang Aimee, no, about sa kanyang kapatid na aligasyon na about sa droga, sila ay wala pa rin silang ginagawa, mga kababayan. Pwede naman nilang utusan, no, ang Chief of Staff, si PBBM, na kung hindi totoo yung aligasyon ng yung kapatid, baka pwedeng undergo ka ng itong hair follicle test nga na hamon ng taong bayan para talagang transparent at wala kang tinatago kung hindi talaga totoo yung sinasabi ni Manang Aimee. Sana ganun, no? Hindi yung talagang susunod lang sila, mga kababayan, kahit na napakadami nang nangyayari sa Pilipinas at kung ano-ano pa. So yun lang naman opinion ko. Kayo, ano opinion nyo, mga kababayan? So sa dami na nangyayaring kabulastugan sa gobyerno ni PBBM, sunod pa rin sila ng sunod, mga kababayan. So marami din nagsasabi na si General Browner daw ay kaya daw ay hindi talaga mapilit na bumaligtad kasi ito daw di umano ay nabayaran daw, mga kababayan. So nabayaran na daw. Kaya yun daw yung sinasabi ng iba, lalo sa comment section, na nagsasabi na si AFP Chief Browner ay mukhang nasupal pala na din daw, mga kababayan. Kaya ayun, hindi daw talaga babaligtad itong AFP. So kayo, mga kababayan, anong comment nyo dito? Mag-comment po kayo kung anong masasabi nyo sa pahayag po ng spokesperson ng AFP. So ngayon naman, panoorin naman natin itong sagupaan ng military, no, ng NPA at military. Nagkasagupaan daw at ang ibang mga membro daw dito, mga kababayan, ay kabataan party list daw di umano, mga kababayan, yung ibang membro dito, at umami na daw. So ito, panoorin natin. Dun sa area. Laman na natin na pag may ganyan, syempre alam natin may naiipit. So ongoing pa. Nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon ang pagtugis ng militar sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Abra de Ilog, Isang linggo malapit lang, matapos no? masawi sa lugar ang isang estudyante Abra de Ilog, malapit lang sa may pier ng mga kababayan ng Mindoro. mula sa isang universidad sa Maynila na sinasabing miyembro ng NPA. Matapos makumpirma ang sumbong ng mga sibilyan sa presensya ng armadong grupo sa Sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abra de Ilog, agad nagsagawa ng focus operation ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa bulubunduking bahagi ng lugar. Nagkaroon kasi sila ng malaking meeting. This is in relation to their CPP anniversary, December 26. And this time, dito rin yung panahon na ini-immerse nila yung kanilang mga nare-recruit na mga estudyante. So, from that immersion, dito na nila papasampain sa armadong grupo. January 2, habang nagsasagawa ng pursuit clearing operation ng Army sa lugar ng engkwentro, ay nakita ang labi ng estudyante. Iba't ibang IDs, subversibong dokumento, improvised explosive devices o mga pampasabog at mga baril. Again, nung January 2, nagkaroon tayo ng pursuit sa clearing operations doon sa area of encounter. So, may discover tayong isang body ng NPA member, no, abandoned by her companion. So, iniwan siya, no? Iniwan ang kanyang companion. So, kasi pabigat na siya. Alam naman natin yan na encounter, so iniwan siya. Ang iba't ibang makakaliwang grupo, gaya ng Karapatan at Kabataan, kinondina ang operasyon ng Kabataan daw, mga kababayan. Member daw ng Kabataan. militar at ipinatitigil ito. Personal pang nagtungo sa Abra de Ilog si Kabataan Party List Representative Rene Co para Grabe, no? Talagang anong tawag dito, mga kababayan? Lantaran, mga kababayan, no? Pinuntahan pa daw nito ni Rinico, yung representative ng Kabataan Party List, mga kababayan. dialogo sa lokal na pamahalaan.
Pero sabi ng Philippine Army, mayroon lamang malalaking personalidad na nakasama ng isagawa ang target operation at naipit. Kaya ganun na lamang ang pagkondena ng mga ito. Ito ay nagiging pattern nila dahil ini-expect natin na yung nangyaring plenum, nangyaring malaking meeting nila doon sa Occidental Mindoro, may malalaking tao doon. Kaya pinipilit nila ipahinto yung yung focus military operations ng ating Philippine Army to ensure na itong kanilang mga tao na ito ay makalabas doon sa area. Yes, meron kaming namomonitor, pero wala pa kaming konkretong pangalan kung sino yung andun sa loob. Pinasaktan sila kasi na-mobilize lahat ang kanilang machinery ng propaganda. No? Nakita naman natin na may mga bagong mga pages na naglabasan, kahit kaunti lang yung mga following. At lahat ng mga link sa kanila na organization, alam mo naman natin, naglabas ng isang coordinated, organized media campaign, no, para i-denounce yung nangyaring encounter. Ang mga barangay official at katutubo sa barangay Kabakaw, kinundi na naman ang presensya ng NPA sa kanilang lugar. Bilang barangay po, kinukundina ko po ang presensya at dahas na gawain ng teroristang NPA dito sa aming barangay. Pinupundin na po namin ang mga gawain ng mga teroristang NPA sa aming barangay. Bukod sa role, maraming nasagasaan at natatakot ang mga tao. Kaya ayaw na namin at hindi namin natanggap sa aming pamayanan ng mga taong nakakasira ng pamamahala sa aming gobyerno. January 3 na i-turn over na ang labi ng estudyante sa kanyang mga kaanak. Ayon sa Aunts of Our Children Movement Incorporated, ikinagulat ng pamilya nito ang pagsapi sa NPA at pag-akyat sa bundok ng estudyante, lalo na't hindi ito nakitaan ng indikasyon ng pamilya. Humiling din sila na panatiliin na lang pribado ang kanilang pagkakakilanlan para hindi na magamit pa sa propaganda. Yung family gulat na gulat kasi hindi nila akalain na aakyat ng bundok. Yung nanay iyak na iyak mula nung kinuha po namin, nung sinundo po namin from the airport, iyak na iyak kasi hindi ito yung gusto nila talaga, na hindi ito nila inaasahan kasi walang indicators na pinapakita ang bata kasi magaling talaga ito sa time management. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ayun mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito sa sagupaan ng military at ng NPA dito sa dito sa Mindoro mga kababayan. So mag-comment ho kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan.